Hello mga kadonatics! Nako! Mukhang delikado yung sitwasyon ngayon ni Dean Chase. Para sa mga hindi pa nakakaalam, si Dean Chase po ang nag-expose sa lahat ng nangyayari doon sa California. Yung bang saan na-hold si Lisa Nas mga kadonatics, ang First Lady ng Pilipinas. Kasi nga, part of her entourage siya, isa doon namatay sa mismong tinutuluyan nilang hotel. At ang findings ng mga pulisya doon mga kadonatics, drug overdose. Nako naman, paminsan-minsan nakakatanggap ng death threat itong si Dean Chase. Pero may latest post po si Dean Chase mga kadonatics at sinabi niya doon ang sitwasyon nila. Eto basahin natin para sa hindi nakaintindi ng Bisaya, ita-translate ko na lang little by little. Eto, sabi niya dito, pila nakaadlaw na ay sakyanan tinted na walay plate number. Gasigi og sunod-sunod namo. We'll be posting update soon. Lord guide us. Pila nakaadlaw, ilang araw na daw mga kadonatics na may sumusunod sa kanilang sasakyan. It's tinted. It means mga kadonatics, hindi mo makikita yung sa loob. Ang nakakabahala pa nito mga kadonatics, walang plate number. Nako naman. Siguradong may anomalya mga kadonatics. Sino kaya ang nag-utos nito? Nakakabahala yan kahit sa California ka tapos may ganyan nangyayari sa'yo. Grabe yung influensya ng Malacanang if in case sila ang may gawa mga kadonatics. Pero related talaga sa mga sinasabi niya noon patungkol kay Lisa Nas. Ngayon, hinahabol na siya. Oh no, that is so scary. Kung i-check natin yung comment section mga kadonatics, nag-comment si Dean Chase dito sa mismong sasakyan na sumusunod sa kanila for how many days na. Eto nga, check natin. It's always the same sedan and white van na walay plate number. Dalawa pala. Nako naman. Tapos walang mga plate numbers. I'll take a picture of the white van. Inig makita daw niya. Then, magpuli-puli rin sila. I've been told na si Byron diri sa California. So, salitan lang pala tong white van at saka itong black sedan. Oh no, nakakabahala nga talaga. Ito yung picture. Lakihan natin. Oh no, that is so scary. Look at that mga kadonatics. Wala ngang plate number. Diba? Bawal yan. Paano nakagala yan doon? Delikado. Itong si Dean Chase dapat hindi mo nalalabas or he has to transfer location kasi prevention is better than cure. Oh no, that is so scary for him. Sana magiging okay lang siya. Pag ito ay may connection sa Malacanang, ibig sabihin lang yan mga kadonatics, we are ruled by a psychopath. At itong next video natin panonooran mga kadonatics, it's a silver lining sa mga nangyayari ngayon. At sana lang mag-file ng case na si Inday Sara Duterte for impeachment ni BBM. Ito panoorin natin Ang ganda ng sinabi ng analyst dito. May chance talaga na umatake si VP at mag-file ng impeachment laban kay Presidente? Well, kung after nitong midterm disaster ng alyansa, tapos itong pababa na approval ratings ng gobyerno at ni Presidente, at itong parang kawalan ng strategy, gagamitin niya ng mga Duterte to create the momentum going into 2028. Para ma-create yung momentum na yan, kailangan nilang gawing early lame duck si President Bongbong Marcos. No? Ang ibig sabihin ng early lame duck, dahan-dahan nang lumilipat sa kanila yung mga tao ni PBBM. Dahil sila yung may fighting chance for 2028. Ang mga senators, dahan-dahan na nga, may mga statements na sila na nagsusuporta kay VP Sara Duterte. Nako, si Erwin Tulfo, Tito Soto, sino pa? Chis Escudero, parang, ewan ko na lang parang ewan pa, pero dami ng galit sa kanya ng mga pro-BBM. Especially nung nag-change sila ng date sa impeachment proceedings. So, ganun yung kanilang agenda. Kaya kung magiging lame duck si PBBM, hindi malayo yung possibility na kumilos ang mga Duterte at yung mga magsisimulang mag-gravitate sa kanila going into 2028 for an impeachment. No? Baka hindi naman bail threat yung sinasabi ni Vice President Sara. Kung ang feeling nila ay nagiging lame duck president si PBBM at kung magkaroon ng free fall yung kanyang approval rating. Na hindi ko pa naman nakikita at this point. Pero kung sakaling mangyari yun, hindi malayo yung kanilang threat to impeach Yung visuals nga today sa Doha, dinumog si VP Sara.
Parang sunod-sunod yung, kumbaga, nakakaangat sila sa communication. Tama. Dahil kalahati nito, Ses, alam mo naman, is messaging eh. Diba? Kaya nga, nung napanood ko yung kanyang interview kay Tonying, parang ang tingin ko ay sinisimulan niyang i-reset yung kanyang messaging. Pero hindi naman sapat yung messaging lang eh. Hindi naman sapat yung form lang. Kaya yung sumunod doon, yung cabinet revamp, which is part of the substance ng isang set. Yung cabinet revamp ay reset in terms of substance. Yung interview niya parang reset in terms of messaging. Pero sa ngayon, nabitin yung rim. Tapos yung messaging parang They're bungling it. But they're bungling this reset. It's a bungled attempt. Yun yung problema. If they don't get their act together, ima-maximize ito ng kanilang mga kalaban. Dahil inuulit ko, nasa gitna na sila ng gera eh. A survival war. So, kaunting pagkakamali mo, kaunting confusion, gagamitin ng kalaban mo. No? And at this point, medyo confusing yung kanilang mga kondukta at yung kanilang mga statements. No? Hindi ba too late, pero magayos sila. Magayos sila tomorrow. No? Wala na. Pabagsak na tong si Marcos. Pagbagsak na talaga. Yan na lang yung hinihintay natin mga kadonatics. We are in the exciting part of this politics. Parang sa Pilipinas lang may ganitong ka-dramatic na politics mga kadonatics. Hindi ko nakikita sa ibang bansa eh, no? Pwede mo nang gawan ng movie kung gaano ka-interesting every episodes. Well, thank you so much mga kadonatics and please take care of yourself. But of course, don't forget to subscribe. God bless you. Bye-bye.